Mabuhay mga kaagapay sa kalusugan at maligayang pagdating sa ating masayang kwentuhan. Kami na naman po ang inyong host na handang magbigay ng kaalaman at kasiyahan sa bawat episode ng ating podcast. Ngayong ikalawang episode natin, tara na't maglakbay tayo sa mundo ng healthcare migration. Alamin natin na maraming mga medical professionals ang nag-aalisan papuntang ibang bansa para sa mas mabuting oportunidad at mas malaking kita. Pero ano nga bang epekto nito sa ating bansa? Sagutin natin ang mga tanong na yan sa pamamagitan ng isang masayang kwentuhan. Sasama ka ba sa amin habang tatalakayin natin ang mga tanong na paano nga ba ito nakakaapekto sa kalidad ng ating healthcare services sa mga komunidad at syempre sa pangkalahatang kalusugan ng ating mga kababayan. Huwag kalimutang mag-comment at magbigay opinyon at mga tanong sa usaping ito. Dahil dito sa ating podcast, ang inyong boses ay mahalaga at gusto namin kayong makasama sa bawat hakbang. Kaya't makiisa na sa paglalakbay ng kaalaman at kasiyahan sa ating podcast. Sabay-sabay nating tuklasin ang mga solusyon sa hamon ng healthcare migration. Ako si Athena, Blessy, at siya, ang inyong kasama as mga mag-aaral ng medisina. Halina at tuklasin natin ang Lunas sa Dinaranas ng Pilipinas. guys, may kilala ba kayong healthcare worker na nasa ibang bansa na? Ako oo. Actually, marami kahit yung mga seniors ko. Ngayon, USRN na sila talaga. Actually, ako rin, kahit parents and acquaintances ko, nasa ibang bansa sila as a healthcare professional. Grabe no, ang dami talagang umaalis na healthcare workers sa Pilipinas. Kasi alam ko sa mga nakaraang taon, patuloy nating naririnig ang mga balita tungkol sa kakulangan sa mga doktor, nurse, at iba pang healthcare professionals dito sa Pilipinas, di ba? Totoo, sabi nga rito, ang mga manggagawang pangkalusugan sa Pilipinas ay lumilipat sa ibang bansa para sa mas magandang sahod at balanse sa trabaho at buhay, at kasama ng iba pang mga dahilan. Ang Pilipinas ay may kawalan ng trabaho at ang hindi magandang kalagayan sa pagtatrabaho sa sektor ng pangkalusugan. Halimbawa, ang mga Filipino na nurse ay kumikita ng halos 12 beses na mas marami sa Estados Unidos kesa dito sa Pilipinas. Grabe ang laki no ng pagkakaiba. Ang mga iba pang dahilan ay ang kasama na ang mataas na ratio ng nurse sa bawat pasyente, kakulangan sa pinansyal at pampolitikong suporta at kakulangan na rin sa mga tauhan. Totoo. Tapos, alam niyo ba na may malalim na epekto ito sa ating lipunan? Ang alin? Na ang pag-alis ng mga healthcare workers dito sa Pilipinas. Sa tingin nyo, ano ang ibig sabihin nito para sa kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa ating mga komunidad at sa pangkalahatang kalusugan ng mga Pilipino? Tingin ko base sa nakalap ko, ang kakulangan sa mga healthcare professionals ay hindi lamang isang numero o estadistika. Ito ay may tunay na epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Maraming komunidad sa ating bansa ang hindi sapat na pinagsisilbihan ng mga doktor at nurse na nagdudulot ng hirap sa pag-access sa pangangalaga sa kalusugan. Tumpak ka dyan, Blessy, kasi ang hindi pagkakaroon ng sapat na healthcare professionals ay nagdudulot din ng pagbaba ng kalidad ng serbisyo sa kalusugan. Minsan pa nga ang mga pasyente ay hindi nakakakuha ng tamang pangangalaga dahil sa kakulangan sa oras at kakayahan ng mga healthcare providers, kung saan ito ay nagre-resulta sa pagtaas ng morbidity at mortality rates sa bansa. Base rin sa isang article ng Center for Migrant Advocacy na ang walang tigil na pag-alis ng mga nurse ay nagdulot ng pangkalahatang pagbaba sa kalidad at dami ng serbisyo na nagresulta sa isang pinaikling sistema ng pangangalaga sa kalusugan sa Pilipinas. Ang ilang mahahalagang kahihinatnan ay ang pagkantala sa mas mahalagang serbisyo, ang pagtaas ng 1% sa mga hindi napansin na mga pagkamatay sa 41.2% at mas mababang rate ng immunization. Ito rin bukod pa dyan, ang kakulangan ng mga nurse ay pinalawak ang oras ng trabaho ng titirang mga manggagawang pangkalusugan. Kagaya na lamang nung panahon ng pandemya ng COVID-19, ang kanilang mahirap na sitwasyon ay nadagdagan pa dahil sa di-optimum protektibong kagamitan na nagpapataas ng posibilidad sa kanila na mas madaling mahawaan na nakakaapekto sa paghahatid ng mahusay at agad na mga serbisyong pang-alaga ng mga pasyenteng may COVID-19. Ay alam ko yan, noong panahon nga kung saan napakataas ng kaso ng pandemya,
May 70.24% ng mga manggagawang pangkalusugan sa Pilipinas ang may mga sintomas ng pag-aalala at 50.97% naman ay may karanasan ng mga sintomas ng pagkalungkot dahil sa takot na mahawaan ng virus ng COVID-19 na nakaapekto sa kalidad ng serbisyong kanilang ibinibigay. Grabe no, kahit para sa mga may trabaho sa sektor ng pangangalaga sa kalusugan, ang masamang kalagayan sa pagtatrabaho ay madalas na nagtutulak sa mga nurse na maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Paano yun? Ang bansang Pilipinas ay naging dependente na sa migration ng mga manggagawa upang gawing mas magaan ang mahigpit na domestikong merkado ng trabaho. Kaya nakakalungkot na madami na nga ang umaayaw na magtrabaho dito sa ating bansa. Ngunit hindi rin naman natin sila masisisi dahil sa kagamitan pa lamang kapos na. Ito ang kanilang nagsisilbing proteksyon para makapagpatuloy sa pagbigay ng maayos na serbisyo para sa mga Pilipino. Saglit lamang kasi, ang kakulangan sa mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan ay hindi lamang nakakaapekto sa individual, kundi pati na rin sa mga komunidad, lalo na sa mga malalayong lugar at underserved na mga komunidad. Sa mga ganitong lugar, ang kakulangan na ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaroon ng sapat na primary healthcare services, preventive care, at emergency responses. Totoo ka dyan. Ang epekto nito ay lalong nagiging malala dahil sa kakulangan ng mga espesyalistang pangkalusugan. Ang mga mamamayan sa mga lugar na ito ay maaaring magdusa mula sa hindi pagtugon sa kanilang mga pangunahing pangangailangan sa kalusugan. Ang mga serbisyong pangkalusugan na dapat sana'y abot kamay ay maaaring hindi magiging available sa kanila na nagre-resulta sa hindi patay na akses sa kalusugan. Di ba dahil dyan maaaring magkaroon ng pagtaas sa bilang ng mga untreated na sakit sa mga komunidad na ito? So ang kakulangan sa mga primary healthcare services at preventive care ay maaaring humantong sa pagdami ng mga kondisyong medikal na sana ay maiwasan kung naagapan agad, di ba? Oo, kaya nga sa huli, ang hindi pantay na akses sa kalusugan ay nagpapalala sa mga disparidad sa kalusugan sa loob ng mga komunidad, kung saan ang mga taong may pinakamababang kita at may pinakamahirap na akses sa serbisyong pangkalusugan ay mas malamang na magdusa mula sa hindi pagtugon sa kanilang mga pangangailangan sa kalusugan. Tama ka, tapos ang mga komunidad na ito ay karaniwang napag-iwanan pagdating sa aspeto ng pera o kakulangan sa pondo para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. So ang kawalan ng mga primary healthcare services sa kanilang mga lugar ay talagang may malaking apekto sa kanila. Para sa karamihan sa kanila kasi yung access or yung pag-access sa pangunahing serbisyong pangkalusugan ay maaaring maging luho na lamang na hindi nila kaya mabigyan ng prioridad sa gitna ng kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad na lamang ng pagkain, tirahan at edukasyon. Ang sitwasyon na ito ay lalong magpapahirap sa kanila sa pagharap sa anumang uri ng sakit o karamdaman kasi ang pagpunta sa malalaking ospital para magpagamot ay hindi lamang isang hamon sa kanilang mga pamilya, kundi maaaring maging hindi rin praktikal dahil sa gastusin sa paglalakbay, pagkawala ng kita sa pag-absent sa trabaho at mga bayarin sa ospital. Sa halip, maaaring pumipili sila na magtiis o maghanap ng alternatibong paraan para mapagaling ang kanilang mga sarili kahit na ito ay hindi ligtas o epektibo. Totoo yan. At ito pa, alam nyo ba na ang kakulangan sa mga healthcare professionals ay hindi lamang nagdudulot ng mga suliraning pangkalusugan, kundi maaari rin itong magdulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa. Halaka, di ba pabagsak na nga yung ekonomiya ng Pilipinas at baon pa tayo sa utang? So ano nang gagawin natin yan? Grabe talaga. Ito kasi ang hindi pagkakaroon ng sapat na pangangalaga sa kalusugan ay maaaring humantong sa mas maraming mga sick days o sa trabaho o kaya ay pagbaba ng produktibidad at pagtaas ng gastusin sa panggagamot.
Oh, eto pa, hindi pa tayo tapos ha. Kasi isang hamon din ang kawalan ng sapat sa espesyalisasyon sa mga kritikal na larangan ng medisina tulad na lamang ng oncology, cardiology at neurology ay nagiging hamon sa pagbibigay ng advance na pangangalaga at paggamot sa mga pasyenteng may kritikal na kondisyon. Kasi sa kakulangan ng mga espesyalista sa mga ito, maaaring mabawasan ang kakayahan sa mga pasilidad medikal na magbigay ng pinakamahusay na pag-aaruga at pagtugon sa mga kaso na kailangan ng espesyalisadong kaalaman at kasanayan. Totoo yan, Future Doc. Kasi sa mga sitwasyon na ito, ang mga pasyente ay maaring magdusa mula sa hindi maayos na pagkilala at paggamot sa kanilang mga kondisyon na maaaring humantong sa masamang mga resulta sa kalusugan. Bukod dito, ang kakulangan sa mga espesyalista ay maaaring magdulot ng mabagal na pag-aksa sa tamang uri ng pangangalaga na nagpapalala sa kalagayan ng mga pasyente. Sa gitna ng mga hamon at suliranin sa sektor ng kalusugan, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sa tulong ng kooperasyon at dedikasyon ng bawat isa, maaari nating malampasan ang mga hamon na dulot ng kakulangan sa mga healthcare professionals sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating masayang kwentuhan ngayong araw. Sana ay natutunan ninyo ang kahalagahan ng usaping ito sa ating healthcare system. Kami po ang inyong host, Athena, Sha at Blessy na nagtutulungan para tuklasin ang mga solusyon sa hamon ng healthcare migration at iba pang mga issues sa ating kalusugan. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Lunas sa Dinaranas ng Pilipinas. Lagi nating tandaan ng pagtutulungan at pagkakaisa ay mahalaga sa pagharap sa anumang hamon. Ang bawat isa sa atin may kakayahan na magbigay ng positibong epekto sa ating komunidad. Hindi tayo nag-iisa sa laban para sa mas maunlad at mas malusog na bukas. Maraming salamat muli at magandang araw po sa inyong lahat.